Nako, breaking news. BP Sara, merong matinding pasabog. Meron siyang revelasyon dito. Handang-handa ng maging pangulo. 100% na daw. Pasabog po. BBM nataranta na naman. Ito na po ang birada ni BP Sara na ikagugulat ng Malacanang. Panoorin po natin sabay-sabay mga kababayan at magre-react po tayo after po ng video. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Patuloy namin na ipapakita sa inyo na ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon at tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Patuloy po tayo maging matatag sa mga hamon ng krisis at patuloy na maging mapagmahal sa ating bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ugmayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayong araw, ibabahagi ng Office of the Vice President sa inyo ang naging resulta ng taus-pusong serbisyo at katapatan sa bayan sa buong taon ng 2025. Medical and burial assistance. Alam nating malaking hamon ang pagkawala ng pondo para sa ating social services ngayong taon. Ngunit sa bawat krisis na hinaharap ng ating kababayan, kailangan ng gobyerno ng matatag na solusyon. Hindi kami pumayag na maging dahilan ang kakulangan ng budget para maputol ang serbisyo. Sa halip, nakipagtulungan kami sa ibang ahensya ng gobyerno at nagtagumpay na makakuha ng alternatibong pondo. Dahil dito, nananatiling bukas ang ating assistance windows nitong taong 2025. Nakapagbigay tayo ng tulong sa 4,643 na Pilipinong may karamdaman. At nakatulong ang ating burial assistance sa 1,377 beneficiaries. Ito ang pruweba na kung may puso at paninindigan para maglingkod, laging may paraan para tulungan ang ating mga kababayan. Disaster relief and relief for individuals in crisis and emergencies program. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang ating Disaster Operations Center ay patuloy na naghahatid ng agarang tulong. Sa kabuuan, umabot sa 73,054 na pamilyang Pilipino na naapektuhan ng kalamidad ang ating natulungan. Kabilang dito ang 9,129 na pamilyang nakatanggap ng donated items. As part of our rapid response to the 6.9 magnitude earthquake in Cebu and the Mount Canlaon eruption, OVP distributed 2,514 bags of 25 kilo rice. Kamakailan, personal kong pinangasiwaan ang relief operations sa Negros Occidental at Cebu para sa mga pamilyang sinalanta ng magkasunod na bagyong Tino at Uwan. Hindi rin natin kinalimutan ang ating mga bayaning frontliners at rescuers. Ang Kalusugan Food Truck ay nakapagpakain ng 1,866 na volunteers, rescuers at frontliners. Ayan, grabe po ang mga nagawang mga project ni BP Sara na talagang magugulat ka. Nagawain talaga ng future president ito. Yung iba kasi, 'di ba, binabas nila si Sara Inday Lustay, pero naka-naka sila pala yung mga magnanakaw, 'di ba? Kung ano-ano yung mga binibintang nila kay Sara, 125 million. Tapos ikinasa nilang impeachment. Anong ginawa ng mga Dilawan, Pinklawan at Bangagan dito? Inapi nila si Sara Duterte. O ngayon, nakarma ang mga kumalaban kay Sara Duterte. Tignan nyo yung trilyon na ninakaw nila. Sila pala ang mga gumawa ng kasamaan at ninakawan ng taong bayan. Oh.
Kaya itong si VP Sara, handang-handa ng maging Pangulo. Anytime na bababa si BBM at mag-resign, kasi nga pinaparesign na si BBM na marami pong nagsasabi na bumaba ka na BBM. Si Inday Sara na ang maging Pangulo para maisalba pa ang Pilipinas. Di ba yung kapatid ni BBM, nagsalita na. Inilabas na yung matagal ng sekreto na kinikimkim. Ayun, sumabog nung rally po ng Iglesia ni Cristo. Nagulantang pati mga international news pinag-usapan ang issue na ito. Yung gusto lang naman ng taong bayan ay hair follicle test, ayaw niya. Sabi ni Auntie Claire, sino kayo para diktahan ng Pangulo? Auntie Claire, ang gusto lang naman ng tao dito, patunayan ni BBM na negative, na hindi gumagamit ang pulburon. Ayaw nyo kasing magpa-hair follicle test yan. Pinipressure kayo ng taong bayan. Lumalabas tuloy na totoo yung sinasabi ni Manang Aimee kasi ayaw nyong gawin yung hair follicle test. Kaya si Sara Duterte ready nang maging Pangulo anytime na mag-step down nga si BBM dito. Na yun naman ang hinihingi ng maraming mga Pilipino. Mga kababayan, di ba? Tuloy pa natin. Merong pasabog sa dulo si VP Sara na igugulat ng palasyo dito. Magitan ng ating RICE program, nakapaghatid tayo ng kabuang 56,575 bags of rice and essential food items sa mga response zones. Pagbabago 1 Million Learners and Trees campaign. Ang ating pagbabago campaign ay ang ating pamumuhunan sa kinabukasan ng ating bansa. Ngayong taon, nalampasan na natin ang ating target. Nakapagtanim tayo ng higit 1 milyong puno sa buong bansa, 3 years ahead of schedule. Bilang simbolo ng dedikasyon, inakyat ng ating team sa Southern Mindanao ang Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa bansa, para magtanim ng tinikaran trees at markahan ang ating millionth milestone. Ang ating Million Learners campaign naman ay nakapagpamahagi na rin ng 460,272 bags. Direkta itong nakarating sa mga remote areas tulad ng Ubo-Manuvo Indigenous Peoples Learners sa Kidapawan City. Magnegosyo taday. Ang pag-ahon sa kahirapan ng bawat pamilyang Pilipino ay prioridad natin. Sa pamamagitan ng Magnegosyo Taday, nakapagbigay tayo ng suporta sa kabuuang 15 groups at 2,245 aspiring entrepreneurs ngayong taon. Ito yung yung mga output talaga, hindi lang drama, hindi panloloko, hindi pang bubudol. Kasi yung iba puro marketing 5,500 flood control ay nagawa na natin. Yan ang bagong Pilipinas ngayon. Naka-naka, bumaha. Multo pala yung mga project. Nagsimula kay Diskaya, yung mga niyabang sa social media, mga sports car, mga display lang 7 million. Nagsimula dyan sa mga influencer na nepotism, na nepo baby, na nagyabang na kumakain, na 750,000, isang ulam lang, mga kababayan. Mula doon sa mga pangarap ng mga Diskaya, na natupad ang kanilang magandang pamumuhay sa pamamagitan ng pagsanib at pagkuha ng proyekto ng gobyerno na doon mismo sa DPWH. Kaya ngayon mga kababayan, ayun, umabot po sa pinakamataas na leader yung iskandalo. Hanggang kay Putin umabot.
hanggang kay Trump umabot ang iskandalong ito. Lahat ng mga international news ay laman ang Pilipinas, pati mga nagmimisa ng mga pari, ng mga dayuhan. Ang sermon nila, don't be like the Philippines. The corrupt official always pocket the money of the Filipinos. Don't do that. You're not going to the heaven, but you're going to hell. Grabe mga pare, ano? Talagang in-example pa yung Pilipinas eh. Don't be like the Philippines because the government of the Philippines is a crocodile of crooks that feed the money of the Philippines. Instead of helping the Filipinos, they only pocket the trillions of money. Grabe, ano? Pakakaiyak. Libreng sakay program. Ramdam natin ang bigat ng presyo at bilihin at pamasahe. Kaya napakahalaga ng ating libreng sakay program. Ngayong taon, pinalawak pa natin ang programa kasama na ang Tacloban City kung saan malaking tulong ito sa mga estudyante at pamilya. Ang libreng sakay ay nagbibigay ginhawa sa budget ng mga pamilya upang mapunta ang pera sa pagkain at edukasyon. Mula Enero hanggang Oktubre, ang ating libreng sakay buses ay nakapagsilbi sa 875,176 na commuters nationwide. Accountability and operational excellence. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence. Dahil sa ating digitalization efforts, binigyan tayo ng special citation mula sa Development Academy of the Philippines dahil sa ating paperless challenge. Nakapag-save tayo ng mahigit 3.2 milyong sheets of paper. Grabe, no? Napakagaling talaga ng BP Sara. Alam nyo ba mga kababayan, pati mga prediction, mga hula, ang susunod na presidente ng Pilipinas ay taga Mindanao na talagang hinulaan ito na after ni PRRD, after ni BBM, ang susunod na Pangulo ay mas matapang pa kay PRRD dito sa katauhan ni BP Sara. Mawawala ang mga adik, mawawala ang mga pulboronic, mawawala mga snatcher, mga magnanakaw po ng kalabaw, snatcher sa mga jeep, sa mga eskinita, pati chismosa mawawala mga kababayan. So yan po, talaga si BP Sara ready na po sa posisyon na maging Pangulo. Sabi niya, tinanong kasi si Sara ready na ba kayo na maging Pangulo ng Pilipinas sakali na si BBM ay bumaba na dahil sa mga iskandalong kinakaharap sa flood control, sa mga sindikato ng pagnanakaw? Sabi ni BP Sara, yes, anytime, anywhere. I'm welcome. If the Malacanang and the President will step down, immediately, I am the President of the Filipino, of the Republic of the Philippines. This is my people, my country, and I have to save the country from the crocodiles to the crook leaders. Sabi ni ni Sara Duterte. Ayun, nataranta ang Malacanang. Na ready na talaga ang agila na lumipad doon sa Malacanang. Nakita niyo naman ngayon mga kababayan, may mga bali-balita na magkakaroon ng military junta, military takeover, military reset or the government reset, na ang gusto na lang ilagay ay si Ramon Ang. Na yan ay plano ng mga elitista oligarko na pag nag-resign si BBM, resign din daw si Sara. Anong ginawa ni Sara? Wala namang kaso.
Puro pamimintang ang ginawa. Yung 125 million na sinabi nila na nilustay daw ni Sara sa loob ng 11 days ay pawang mga paninira lamang ito. Napatunayan na rin ng Korte Suprema na ang kinaso kay BP ay isang unconstitutional na hindi sinusunod ng kautosan ng batas dahil illegal ang kanilang pagkaso dito. Kaya ngayon mga kababayan, gusto nilang siraan si Sara, gusto nilang patalsikin sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment para hindi daw makahabol at makatakbo ito sa posisyon ng pagkapangulo sa 2028 sa panahon ng presidential election. Ngayon, hindi nila masira-sira kasi nga si Sara Duterte pinapanigan ng katwiran ng batas. Pati katwiran ng Biblia ay pabor sa kanya kasi wala namang ginagawang masama ito. Di ba mga kababayan? So sabi ni BP, I am ready to be the next president if the president will decide to be out in the palace, to step down and to resign. I have to take the position to save the Filipino, to save the country from crooks. This is my promise to my land, the Philippines. I will raise the Philippine flag with honor, with grace. Diba? Yung pagiging patriotism and the heroism to be as one of the powerful president and strongest women in the Philippines and to the whole world and stand to any enemy of the country, even China. I have to protect the Philippines from China and America. Sabi ni BP Sara yun ang sabi mga kababayan ha. Ini-internalize lang po natin para malaman nyo ang mga katotohanan dito. Na dyan naman nagagalit yung mga Pinklawan, Dilawan, Bangagan. Na pinaparesign nila si BBM, gusto din nila i-resign si Sara. Ay lupit ng mga ito mga kababayan. Kaya hindi pumapanig ang katwiran sa inyo kasi baluktot ang inyong kaisipan. Pati batas, binabaluktot nyo. Law bending the machine kayo, bendalo. Tignan nyo si Marcoleta, inuusig nila. Gusto nilang kasuhan. Bibigyan daw ng show cause order ng Comelec. Aba, yung pang binigyan ng show cause order, yung walang ginagawang masama. Samantalang yung mga nagnakaw ng trilyon, ayun. Nagbabakasyon. Di ba mga kababayan? Ano masasabi nyo dito? Ito ba'y karapat dapat? Di ba? Tignan nyo. Kung sino pang gumagawa ng mabuti, ay yun pa ang kanilang kinakasuhan. Di ba matindi ito? Ang kakapal ng muka, mga kababayan ko. Tuloy pa natin. Ito ay patunay ng ating commitment sa efficiency at sa kalikasan. Ito ay bahagi ng ating araw-araw na operasyon. Mula sa mahusay na financial report ng OVP Finance Team, nakuha natin ang unqualified opinion mula sa Commission on Audit, ang highest audit rating. Ito ay malinaw na indikasyon ng ating transparency at fiscal integrity. Lubos po ang aming pasasalamat sa lahat ng aming mga OVP partners na binigyan natin ng isang pasidungog noong buwan ng Hunyo. Ang inyong pakikipagtulungan ay kritikal upang matagumpay naming maihatid ang napapanahon, mahusay at makabuluhang serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Patuloy namin na ipapakita sa inyo
na ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon at tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Patuloy po tayo maging matatag sa mga hamon ng krisis at patuloy na maging mapagmahal sa ating bayan. Gikan sa tibuok opisina sa Vice Presidente, naghinaot mi sa inyong malipayong pagsaulog sa Pasko ug kasadya sa inyong bagong tuig. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Ayan, grabe. Nakakatindig balahibo ang mga mensahe ni BP Sara. Sarap siguro maging maging leader, no? Babalik yung kamay na bakal, no? Babalik yung disiplina at takot ng mga taong gumagawa ng hindi maganda. Mababawasan yung krimen, yung mga krimen in domestic. Isipin nyo sa Boracay, unang araw ng foreigner na babae po ito, mga kababayan, abay, biktima ng panggagahasa ng mga pulburon. Isipin nyo, grabe. Isang grupo ito na pinagsamantalahan yung foreigner eh. Kawawa naman. Slovakian yun eh. European na babae, napakaganda. Yun, yung investigation, nalaman na puro pulburon ang gumawa ng karimarimarim na krimen na yun. Na wala nang balita kung anong nangyari sa mga taong gumawa doon. Kung kay PRRD yun hindi aabot po ng isang araw yun. Babantaan agad yun. Pag hindi nyo nahuli yan, ako ang aano sa inyo. Ganun si PR. Nakakamiss po. Sa tuwing may mga krimen na mangyayari, binabantan agad niya, nahuhuli agad. Kaya na, yung mga petty crime na mga nangyayari, nababawasan. Meron man pero hindi ganun kadami. Pero ngayon, grabe. Kaliwat kanan, ang gumagawa ng katarantaduhan. Mga namiminuno sa gobyerno, walang katakot-takot na binubulsa ang kaban ng bayan. Ginutom ang mga Pilipino. Tapos gusto pa nila 500 pesos ang gawing Noche Buena ng mga Pilipino. Para bang kinawawa ang mga Pilipino. Ginawang patay gutom. Ginawang kaawa-awa. Pero sila ang Christmas party nila, mga kababayan. Meron pang international guest na Blackpink. Isipin nyo, mga kababayan, ganun sila kaluho. Samantalang si PRRD nun, ni masarap na pagkain ng mga mamamahalin, hindi niya pinapayagan na gawin sa Malacanang. Simpleng buhay lang doon. Doon po nirespeto ng mga Pilipino ang isang PRRD. Pero anong ginawa nila? Pinakidnap po, ikinulong. Dahil daw po sa kanyang mga ginawa na itong EJK daw, ang kanyang mga war on drugs, mga biktima daw ng pagsasamantala, mga inosente daw ang mga nangyari ni PRRD noon. Di ba sabi niya, pag hindi ka tumigil, pag ako naging presidente, bantay ka mo. O yun. Huwag nyo akong iboboto. Pag binoto nyo ako, yan na ang last na gagawin mo sa buhay. Pag di ka nagbago, bukas ng umaga, meron ng dyaryo. Ganun po katindi. Nakakamiss ang mga ganong mga statement ng isang pangulo. Halimbawa po sa airport, merong mga tanimbala. Isipin nyo panahon ni Pinoy,
Panahon ni Gloria, ang daming mga sindikato ng pananamantala dyan sa airport. Tanimbala. Isipin mo magkakaroon ng bala yung bag mo tas kakasuhan ka tas yung pala itinatanim pala ng mga sindikato. Sabi niya, tumigil kayo dyan. Pag hindi nyo itigil yan, tanggal lahat kayo, kung hindi, ibabaon ko kayo sa buhangin na pinong-pino. Ipapakain ko kayo sa buhaya. Ayun, natakot ang mga sindikato. Gumanda ang serbisyo. Walang mga krimen na tanimbala nung panahon ni PRRD. Naging international news yan. Naging first class ang serbisyo ng NAIA ng mga paliparan natin during PRRD administration. Pero ngayon, yawa. Bumalik ang mga siraulo, mga animal, mga magnanakaw yan. Mga binulsa ang kaban ng bayan. Kahit sino po, nagnanakaw na, walang takot. Ayun, grupo na sila, sindikato na. Okay? Yun po ang PRRD natin. Namimiss natin, mga kababayan. Talagang nakakaiyak yung kanilang ginawa na ipinakulong. Tapos, dininay pa yung interim release. Tapos, tuwang-tuwa naman yung mga nagpapakilala na biktima daw ng EJK. Maganda daw ang kanilang pakiramdam nitong darating na Pasko na paghati-hatihan ng 500 na Noche Buena. Okay po. Siyan lamang po ang aking bahagi, mga kababayan. Ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po. At isang subscribe. Transparency for a better democracy. Dapat manaig ang katwiran at katotohanan. Salamat po.